Naku po mga kababayan, dating Senador Antonio Trililing Trillanes, balik kulungan mga kababayan matapos makarma. Nakarma na naman itong kasong ulol mga kababayan. Paano ba naman kasi tahol ng tahol laban sa mga Duterte. Yun, nakarma mga kababayan. Ang gaba di magsaba. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, nakarma na. Nakarma na itong si dating Senador Antonio Trililing Trillanes mga kababayan. Naglabas nga ng warrant of arrest itong Quezon City Metropolitan Trial Court mga kababayan para arestuhin itong dating senador mga kababayan at ibalik na sa kulungan. Baka talagang magkalat pa ito ng kadimunyuhan, kasinungalingan sa ating bansa. May basahin lang tayo mula ito kay Jigger Ed TV. Kaugnay nga sa balita na itong Quezon City Metropolitan Trial Court ay naglabas ng warrant of arrest laban kay dating Senador Antonio Trililing Trillanes mga kababayan. Ito, basahin lang muna natin ito. Quezon City Court naglabas ng warrant of arrest laban kay Antonio Trillanes kaugnay sa kasong false testimony. Kailan ba talaga nagsasabi ng hindi kasinungalingan yan? Lagi namang kasinungalingan ang mga binibitawang salita nitong si Antonio Trililing Trillanes mga kababayan. Ito, patuloy natin to. Naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Metropolitan Trial Court laban kay dating Senador Antonio. Lagyan na natin ng Trililing Trillanes sa kasong false testimony and other cases sa ilalim ng Article 183 Revised Penal Code mga kababayan. Ito, patuloy natin. Naharap sa panibagong warrant si Antonio, lagyan natin ng Trililing Trillanes matapos ang false testimony. Charges na isinampa ni Davao City Representative Paulo Duterte mga kababayan. Ang nasabing testimony ay sinabi ni Trillanes sa isang pagdinig ng Kamara o sa Kamara noong 2024. Napanoodin natin ito mga kababayan. Kung hindi tayo nagkakamali, ito siguro yung inilabas ni tawag nito ni Antonio Trililing Trillanes na mga dokumento na nagpapakita na maraming pira itong mga Duterte, kung hindi ako nagkakamali, sa BPI Bank mga kababayan. Ngunit nga, kinontra ito mismo ng BPI. Ayon sa BPI, yung hawak daw na mga dokumento nito nga si Antonio Trililing Trillanes, Antonio Trililing Trillanes ay piki daw. Wala daw katotohanan na nagmula ito sa bangko na BPI mga kababayan. Ipapatuloy natin itong ating binabasa matapos suriin ng complaint affidavit, reply to affidavit, counter affidavit at rejoinder affidavit. Dinideklara ng korte na may sapat na dahilan upang maglabas ng warrant of arrest. Itinakda ang piyansa sa 18,000 para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Bakit may piyansa pa? Dapat wala ng piyansa. Dapat talagang makulong ulit itong napakasinungaling na si Antonio. Ayusin na natin ulit. Antonio Trililing Trillanes mga kababayan. Ayon sa ulat, naghain na ng piyansa si Trillanes noong Hulyo 8, 2025. Itinakda rin ng korte ang monitoring hearing sa Enero 26, 2026 upang subaybayan ang implementasyon at serbisyo ng warrant of arrest. Bakit nakapagpiyansa pa itong hinayupak na ito? Sisiw sa kanya mga kababayan itong 18,000. Kasi alam naman natin mga kababayan na may nagpupundo dito kay Trililing. Hindi naman kikilos yan mga kababayan na ganyan kung walang nagpupundo sa taong ito. At bukod siguro mga kababayan sa mga pundo na nakuha nitong si Antonio Trililing Trillanes mula sa mga politiko na galit at gusto talaga pabagsakin itong mga Duterte, hindi rin naman siguro tayo maniniwala na wala itong kinurakot nung panahon na ito ay isa pang senador ng ating bansa. Nagpapabayad nga, pangungurakot pa kaya ang hindi gagawin.
ng asong si Trililing Trillanes na ito, mga kababayan. Okay, yun lang din yung bahalang humusga. At ito, mga kababayan, may video tayong ipapakita kung paano inaresto itong si dating Senador Antonio Trililing Trillanes. Ito na, panoorin natin ito. Ang balitang tila gumimbal sa mundo ng lahat ng social media platform, maging ang media, at kapapasok lang na balita ngayong araw, August 9, 2025, kung saan inilabas na ng Quezon City Prosecutor Office ang biglaang arrest order laban sa dating talunang senador na si Antonio Trillanes sa kasong isinampa ni Congressman 1st District Representative ng Davao City na si Pulong Paulo Duterte at asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasseh Manscarpio. Sa biglaang utos at bisa ng Metropolitan Trial Court Quezon City Branch 131 ay kumpirmadong pinatawan at pinaaresto ang senador na si Antonio Trillanes matapos ang kanyang di umano'y mga kasinungalingang pahayag o false testimony na tila nilabag nito ang Article 183 Paragraph 1 of the Revised Penal Code na isinampa sa court by the Office of the City Prosecutor Quezon City. Kaugnay ito sa umano'y maling pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig ng Kamara noong 2024. Matapos suriin ang complaint affidavit, reply to affidavit, counter affidavit at rejoinder affidavit ay idiniklara ng korte na may sapat na dahilan upang magpalabas ng warrant of arrest laban sa senador na si Antonio Trillanes. Nag-ugat ang reklamo sa dating senador matapos akusahan sina Paulo Duterte at Attorney Manscarpio na di umano'y drug lord ang mga ito. Hindi rin raw totoo na di umano'y nagtataglay ng yaman ng pamilyang Duterte na tinatago sa iba't ibang bangko. Matapos nga nito ay kumpirmado na ang pagpapaaresto sa dating senador na si Antonio Trillanes. Itinakda rin ng korte ang monitoring hearing sa January 26, 2026 upang subaybayan ang implementasyon at serbisyo ng warrant of arrest na ayon sa ilan mukhang di na mapipigilan pa at tila isa-isa nang dumarating ang karma kay Antonio Trillanes. At ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay isa pa sa matinding kasinungalingan umano ni Trillanes ay tungkol sa bank account ng mga Duterte. Kaya nagtataka at nagtanong ang marami sa ating mga kababayan, papaano niya iyon malalaman ng mga bank account ng mga specific na tao? Wala namang court order ang korte kaya't hindi pwedeng ibigay ng nasabing bangko basta-basta na lamang ang mga impormasyon sa nasabing mga bank account. Isa umanong kasinungalingan at pwede rin umanong sampahan ng kaso ang mga bangkong naglabas ng mga impormasyon na walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Kaya't ang kaduda-duda ngayon at ang pinagtataka ng marami sa ating mga kababayan kung bakit walang mainstream media ang nagbalita nito patungkol kay Trillanes at tila mukhang binabagyo na ng karma ang lahat na kumakalaban ngayon sa pamilyang Duterte. Yun ang mga kababayan, hindi na tayo nagtataka na hindi natin mapapanood yan sa mga mainstream media. Kasi nga itong mga taga-mainstream media, mga kababayan, napapansin ko lang din ito. Pagpabor sa mga Duterte, hindi kaagad-agad nila ibinabalita yan. Makikita natin yung mga balita na yan dyan sa social media. Pag kumalat na sa social media, mga kababayan, sa kanila ibabalita yan sa mainstream media. Kasi nga, parang napapahiya sila. Kasi nga, sila dapat ang unang maglabas ng mga balita na yan. Pero pag hindi nga pabor o pabor sa mga Duterte, mga kababayan, pag pumapabor sa mga Duterte, mga kababayan, hindi nila ibabalita yan. Alam naman natin. Napapansin na natin yan. Matagal na nating napapansin yan. Na may mga bayaran talagang mga taga-mainstream media. O katulad na lang nitong isang journalist itong si Mike Abi, mga kababayan. Pero anong ginagawa nitong si Mike Abi? Anong mga sinasabi ni Mike Abi sa kanyang programa? Puro kasinungalingan laban sa mga Duterte. Kaya sila mga kababayan, nagsasabuatan yan. Kaya hindi na tayo nagtataka na itong mga ganitong balita, lalong-lalo na nga, pag yung may mga karma na dumating sa mga kumakalaban o mga galit sa mga Duterte, ay hindi nila ibabalita yan. Hintayin muna nila nakakalat yung balita na yan sa social media. Sa kanila ibabalita. Ganun sila kabayas, mga kababayan. Itong si Antonio Trillanes,
isang talunan, isang sinungaling. Hindi ko nga rin alam kung bakit may patuloy pa rin naniniwala sa asong ulol na ito. Hindi ko alam bakit mayroon pang mga tao na tawag nito mga kababayan, kinakausap ito at hinihingan pa ng mga opinion itong tao na ito. Na puro lang naman kasinungalingan. O tingnan ninyo ha, nung tumakbo ito bilang mayor sa Caloocan, laging nagyabang ito. Natatalunin niya itong si Along Malapitan. Sinabi ko na nga noon mga kababayan, kasi matagal ako nakatira dyan sa North Caloocan, sa may Bagong Silang. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mananalo itong si Antonio Trillanes dyan sa Caloocan. Yun ang andito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Yan na, Trillanes, ayun na yung mga karma na dumating sa buhay mo. Marami pang darating sa buhay mo na yan, yung mga karma na yan. Ayun nga kay VP Sara Duterte, ang gaba di magsaba. Talagang darating at darating yung mga karma sa buhay mo. Isang napakasinungaling mong tao ka. Shoutout na rin, mag-shoutout muna tayo kay John Paul Aguilar. Shoutout na rin kay Unikin Jill Cornijo. Shoutout na rin kay Scrap Hunter. Shoutout kay Rally Aurida. Shoutout kay Mike Bataraw. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion at saka si Yore. Shoutout na rin kay Rogelio Umadhay, Unggoy ang si Mike Abe. Unggoy. Shoutout na rin kay Florencial Junior. Idol Florencial Junior, maraming salamat na. Maraming salamat. Gandang gabi, Ronde TV mo. Siguro kamag-anak kaya ni Panyong Labrador. Isa pa yung si Panyong Labrador. Hindi na ako kumukuha ng video kay Panyong, mga kababayan. Kasi wala rin naman puro kasinungalingan lang naman yun. Wala namang totoong sinabi yun. Kahit isang totoo, wala mga kababayan. Sa 10 sinasabi ni supot na si Panyong, 11 yung kasinungalingan. Shoutout na rin kay Doms Rio. Shoutout na rin kay Silso Talisik. Shoutout kay Ma'am Elisa Borby. Shoutout kay Pinidastag Liu. Shoutout kay Kuyos Samadil. Shoutout na rin kay Ras Oki. Shoutout na rin kay Solidad Lagunsaw. Shoutout na rin kay Roli Landay. Shoutout kay Anilo Sampaga. Shoutout kay Angel. Shoutout sana ba itong si vlogger na Boss B Vlog. Maraming salamat sa iyo, Boss B Vlog. Maraming salamat din kay Noel Guzman at kay si Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.